So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Shop. So paano ba magpababa ng minerals o TDS reading sa ating mga growing media? Kanina dun sa nauna kong ginawang video, nagre-replant ako ng mga halaman at miniature ko yung bago kong growing media, which is Sphagnum, Coco Peat and Perlite. At nakita natin na halos umabot ng 600 or 560 to 80 yung TDS reading niya, napakataas. That's initially nilagyan ko pa ng rainwater ang pinang moist ko dun sa dun sa growing media. Tapos perlite na low minerals yung ginamit ko. Sabihin yung Coco Peat masyadong mataas yung minerals niya. So ngayon tingnan natin, mataas pa rin to for sure, pero dinagdagan ko ng tubig, tapos medyo dinidrain ko ng paunti-unti ito. Bubutasan ko pa to, grabe, may ginayang tulo sa ilalim. So tingnan natin kung ano na. So from 500 naging 115, which is acceptable na sa kanina 500, grabe. So eto, mga nakatanim pa rito sa 500. Wala pa akong kumbaga ano yan, pina-flash na tawag dito na media, hindi ko pa pinapababa. So ngayon papababain natin. Ang gawin natin para ma-measure natin yung minerals nito, kami tayo nito, ilagay natin dyan, tapos ilagyan natin sa ibabaw, diligan natin yung taas para makita natin kung pagka diniligan natin anong TDS reading yung makukuha natin after natin diligan. So ito, makikita natin na mahalaga rin talaga yung top watering, kasi pag nagta-top watering ka, ano rin yan, isang way rin yan para mapababa mo yung minerals sa taas, di ba? Trivia, di ba yung mga Helianthera, bromeliads na carnivorous plant na nabubuhay sa Venezuela, Flat Mountain o Tapiw ba yun yung pronunciation doon? Nagkaroon ng carnivorous plant doon sa Flat Mountain kasi ulan ng ulan. So ito parang ganito, yung parang mini ulan to, tapos napapababa niya yung minerals itong media natin. Siyempre hindi nyo gaganto yan imimist nyo or didiligan nyo ng hindi ito kasi para lang ma-demonstrate natin. Sige, ayan ayan yung mga nakuha nating dito tubig habang tayo ay tawag doon ay flashing ng media. Tingnan natin kung ano yung tingnan nyo yan from 580 to 433. Diba? Kaya hindi rin maganda naka-water tray kayo lagi. Diba? May mga kakilala ko puro water tray. So ngayon 433, tandaan yan. So ngayon magdidilig ulit tayo sa taas. Ilang beses kaya nadilig ang kailangan para bumaba pa ng ideal yung ating tubig, diba? So tingnan natin. So kaya maganda misting rin, nabubungkal yung media niya. Ayan, meron na ulit tayo nasala. Kanina ay 400 plus, diba? Ngayon kaya isa na. Ayun, tingnan nyo, from 400 plus naging 155. Ayan, safe na yan, pwede na yan. Pero magdidilig pa tayo ng isa pa, diba? Ako ngayon natututo sa ginagawa. Hindi dapat talaga hindi ka dapat gamit ng ng Coco Peat or any media nang hindi ka gumagamit ng TDS meter. Tagal ko na hindi gumagamit ng TDS meter, alam niyo ba? Kasi nga nakampante na ako, which is delikado. Kailangan laging gagamit ang TDS meter.
So ayan. Ngayon, naging 100 plus kanina, di ba? So tingnan natin ngayon kung ilan na. Hindi pa na nakabukas yan. From 100 plus to 68. So nakailang hugas tayo? 3 to 4, di ba? So gawin nyo ng 5. Hugasan nyo or diligan nyo ng 5 beses yung halaman nyo. O yung growing media bago nyo gamitin. Or best ay gumamit kayo ng TDS meter. Hugasan nyo tong growing media nyo hanggat bumaba. So mahalagang top watering. Pwedeng mag water tray pero huhugasan nyo yung inyo pong mga trays, diba? Kasi nagkakaroon ng mineral build up. Kung ako ay hindi ko ginawa yun kanina, hindi wala akong planong gamitin yung TDS meter. Nangyari lang na dun sa maliit na bag na dala-dala ko lagi na nandun yung phone ko. May TDS meter dyan, may pentel pang tag, tapos may hygrometer. Kasi plano ko nung pumunta sana yung bisita, ipapakita ko sa inyo, nakalimutan ko na sa kaba. So, gamit kayo ng TDS meter, 100 pesos lang to. Hindi ako nagbebenta nito pero tingnan natin. Kung makakita ko ng mura, ilalagay ko doon sa link, no, sa comment section yung link ng TDS meter. Try ko rin maghanap ng supplier nito para mabenta natin ang mura. So, yun lang muna. God bless and bye-bye.